Hello! Good vibes sa lahat! For today's recipe, gagawa ako ng homemade siopaw asado. First, gagawa muna ako ng masarap na sauce. So, maglagay lang ng water sa pan, onions, garlic, soy sauce, oyster sauce, black pepper, star anise, sugar. Then, minix ko hanggang mag-dissolve na yung sugar and then, pinakuluan ko na. Nung kumulo na, kinover ko na and I let it simmer for 10 minutes. After 10 minutes, salain na. Then, binalik ko na yung sauce sa pan at pinakuluan ko ulit. Nung kumulo na, nilagyan ko na ng cornstarch na dinilute ko sa water. Ito ay magsisilbing pangpalapot sa sauce. And then, i-mix lang hanggang sa lumabot na yung sauce. At ito na ang sauce para sa asado siopaw na napakasarap. Next step ay pinrepare ko na yung dough. Mag-add lang ng all-purpose flour. So, yung half muna ng flour ang inilagay ko dyan sa bowl. And then, sugar. And then, nilagay ko na rin yung baking powder. Tapos, yung warm milk, tutunawin muna dyan yung instant dry yeast bago siya i-pour dun sa flour mixture. And then, pinor ko na yan sa flour mixture. Tapos naglagay na rin ako dyan ng butter or any kind of shortening. Pwede rin vegetable oil. And then, minix ko na using hand mixer. Pwede rin gumamit na lang kayo ng kamay kung walang hand mixer. After 1 minute, pinor ko na yung half nung remaining na flour. And then, ninid ko siya for 5 to 7 minutes. Tapos, tinanggal ko na sa bowl and then, nag-form na ako ng ball na parang ganito. And then, naglagay ako ng konting oil sa bowl na paglalagyan ko ng dough. Tapos, nilagay ko na yung dough at kinoat ko na rin siya with oil. And then, kinover ko na yung dough and let it rest for 1.5 to 2 hours or until mag-double ng size. And then, after 2 hours, ito na siya. And then, nilagay ko na sa aking kneading table. And then, ninid ko ng konti and finorm ko siya into a log. And then, kinat ko na yung dough into my desired size. Mas okay kung i-weigh nyo yung each piece para mas accurate. Eh, wala akong weighing scale, kaya ganyan na lang. Tapos, kailangan i-press nyo yung dough and roll each piece into balls. Tapos, i-place nyo siya sa parchment paper. So, nag-cut lang ako dyan ng parchment paper. Ayan, paulit-ulit lang yung gagawin, ibibilugin at ilalagay sa parchment paper. Pero kailangan, i-cover nyo siya ha. Pag nabilog na lahat ng dough, cover it and let it rest for 30 to 40 minutes. Tapos, ito na. Then, nilagay ko na ulit sa kneading table, each ball, and then gumamit ako ng rolling pin para ma-flatten yung each ball. So, ang goal dito is to make the center thick, pero yung edges niya thin. So, yan, ganyan. Then, naglagay na ako ng 1 tablespoon of pork asado filling sa center. Kailangan i-pinch nyo yung edges and i-twist nyo siya tightly para ma-seal and then ibalik nyo dun sa parchment paper. So, ulitin lang yung gagawin dun sa ibang dough balls hanggang sa matapos na lahat. Separate pala yung video ko on how to make siopaw asado fillings. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. And then, i-cover ulit lahat ng buns and let them rest for 30 minutes. Tapos, in-arrange ko na sila sa steamer. Kailangan meron siyang space between each para hindi magsiksikan. Tapos, binuil ng water and then, nilagay ko na yung bun sa steamer and in-steam ko for 15 minutes. So, ito na siya. Nilagyan ko na ng sauce. At ito na ang napakasarap na homemade siopaw asado.